school-based feeding program at iba pang mga hakbang para sa proteksyon ng mga bata ng Council for the Welfare of Children, ating pag-uusapan kasama si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang makibatang umaga po o tanghali sa ating lahat. Kuya Josh, Ate Cheryl, thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek, sa SONA po ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang pangangailangang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kabataan laban sa mga mapanganib na impluensya at puwersang nagsasamantala po sa kanilang vulnerability. Bilang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata, ano po ang konkretong hakbang na nakikita ninyong kailangang palakasin para mas maging ligtas ang mga bata sa paaralan, sa tahanan, pati na rin po sa komunidad? Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo, Ate Cheryl, nung SONA, yung protection sa mga bata, unang-una, ay responsibilidad yan nating lahat ng buong komunidad, ng ating buong bansa. Sa Council for the Welfare of Children po, siguro, just to limit the discussion po, tatlong bagay ang nakikita namin na kailangan palakasin natin kaagad. Unang-una dyan, yung maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga batang nasa panganib. Ito tinatawag nating reporting, identifying vulnerable children, yung mga nasa sadlak sa karahasan, kunyari, at siyempre yung maagang pagre-report sa pamamagitan ng mas magandang koordinasyon ng ating mga paaralan, barangay, LGU at magulang. At of course, pangalawa dyan, yung pagpapalakas ng child protection systems natin. Maraming usapin na may mga karahasan sa mga komunidad, sa mga paaralan. At we have, of course, we have to strengthen the child protection mechanisms in our communities and our schools. At yan naman ang ginagawa ng ating pamahalaan. Maraming kaso ng pang-aabuso, bullying at exploitation na nababalitaan tayo. And siguro yung pangatlo dyan, yung napapanahon talaga, medyo nanggigigil din kami dito at talagang nakasubaybay yung digital safety. Marami ang panganib ngayon na nagsisimula talaga online and cyberspace at layunin natin na gawing ligtas ang bawat tahanan, paaralan, komunidad para sa bawat bata, not just in the physical village po, pati na rin yung cyberspace at internet po. Okay. Yusek, isa rin po sa mga binigyang pansin ngayon ay ang school-based feeding program. Gaano po kahalaga ang feeding program hindi lamang sa nutrisyon kundi pati na rin sa kakayahan ng isang bata na matuto, pumasok at manatili sa paaralan? May mga inisyatiba po bang nakaabang para palakasin pa ito? Opo. Kuya Josh, napakahalaga dito. Sa amin talaga, paulit-ulit namin sinasabi, ang batang busog ay mas handang matuto, yan ay regular na papasok at mataas yung tsansa na mag-retain siya ng kanyang natutunan at manatili sa paaralan. Of course, yung school-based feeding program natin para po sa mga nakikinig, yan ay bunsod ng masustansang pagkain para sa Bata Act. Ito yung Republic Act 11037 natin. Yan ay ini-implement ng ating Department of Education. Napakagandang hakbang nito at sana mas mapalawak pa nga itong school-based feeding program na to dahil ito ay talagang investment para sa mga bata. Makikinabang ang mga bata, mababawasan ang epekto ng gutom, not just to address their health and nutrition concern, pero nakakahikayat ang pagpasok ng bata sa eskwelahan, pag-stay nila sa eskwelahan, tsaka yung pagkakatuto nung talagang tinuturo sa eskwelahan. So we support this and of course sana yan ay mas mapalakas pa po at maituloy-tuloy pa po natin. Yusek, kung target po na mapalawak ang school-based feeding program at mas maraming learners pa yung makinabang, paano po masisiguro ng pamahalaan na yung mga batang pinaka-nangangailangan, lalo na yung undernourished at malnourished po, ang maaabot ng programa? Opo, Ate Cheryl, of course, mahalaga ang paggamit ng evidence-based targeting. We all know that pursuant to the law, ang DepEd po natin ay every start of the year talaga nagko-conduct na sila ng early nutritional assessment na tinatawag para talagang makita kung sino yung mga bata na vulnerable at talagang may problem sa nutrition. Pero kailangan sigurong pagsabahin pa ang nutritional assessment ng DepEd, ng DOH, mga lokal na datos na rin galing sa mga LGUs at school records upang mabilis na matukoy yung mga undernourishment o malnourished na bata. Siyempre kasabay na rin dito yung regular na monitoring upang makita kung talaga bang gumaganda yung nutritional status nila. Yung attendance nila kunyari, nare-retain ba ang kanilang
pagpasok at pagiging parte ng eskwelahan, ano. Kahit of course pinalalawak ng ang programa ngayon ng ating pamahalaan, ano, we have to make sure na yung mga bata na may pinakamalaking pangangailangan ay talagang agarang nabibigyan ng suporta at nako-cover, no. So I think ito po ay talagang binabantayan ng government para po talaga lahat ng bata na yung target dapat natin at nangangailangan ay talagang parte nitong school-based feeding program po natin. Okay. And Yusek, kaugnay po na nabanggit nyo kanina na digital safety. Binanggit din po ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ano po ang dapat maging papel ng CWC sa pagtitiyak na hindi lamang physical safety kundi pati mental at emotional wellness or well-being ng mga bata ay napoprotektahan din po sa loob ng mga paaralan? Kuya Josh, ang CWC po ay patuloy na nakikipagtulungan sa DepEd. In fact, in 2025, during the latter part of 2025, we signed an MOU with DepEd connecting our Makabata Helpline 1383, ito pong nasa likod ko ngayon, with the DepEd hotline, because we have to make sure na ligtas hindi lang yung mga bahay natin, but also the schools, and hindi lang ligtas sa physical violence, pati yung mga mental, emotional health ng children, yan ay dapat ligtas. Maraming threats, we know what happened in some areas in the Philippines na may violence na bata mismo ang involved at mga bata rin na nasaktan, and that's why we are sounding the alarm again, and of course gusto nating hikayatin, hindi lang sexual at violent contents na nakikita ngayon sa cyberspace, may mga NVE na tinatawag ngayon, yung nihilistic violent extremism na contents na nagtuturo sa mga bata natin na gumawa ng karahasan kahit walang kadahilanan o walang prompting or walang pagpapahalaga sa buhay, So lahat tayo ay nakabantay diyan ngayon, of course with the local enforcement agencies natin, PNP, the DOJ is also doing its part at talagang binabantayan po natin ngayon. Sa usapin ng child protection, Yusek, paano po dapat palakasin ang koordinasyon ng CWC, DepEd, LGUs, mga paaralan at mga magulang para mas mabilis na matukoy ang batang posibleng biktima ng abuse, bullying, exploitation o iba pa pong harmful influences? Ate Cheryl, ito ay ginagawa namin ngayon with other agencies the national government agencies, the LGUs, through interagency committees and coordinating councils. Marami po tayong ganyan. Kunyari po for violence against children, there's the Committee on the Special Protection of Children headed by the DOJ and the DSWD. Meron din tayong interagency committee against trafficking. Meron National Coordination Center for OSAIC sa online sexual abuse. So sa national level, ganyan po ang coordination natin. Pero of course, we also coordinate with the government. Talagang ang partnership natin sa kanila ay napaka-igting din through the child-friendly local governance audit. Yan po ay ginagawa natin ngayon. I'm happy to announce, although unofficial pa, na mukhang na-beat natin yung mga nakapasa last year. Mas mataas yung passing rate natin ngayon ng child-friendly cities and municipalities. Eventually, i-announce po natin yan. So through mechanisms like that, we partner and collaborate with national government agencies or LGUs. Pero minsan agency to agency lang, MOA man yan or MOU, we link each other. Nobody is working in silo. The direction of the government is really to harmonize what everybody is doing para po talaga lahat tayo ay on the same page. Wala pong kanya-kanya sa pagprotekta po sa mga bata. Alright. Well, Yusek, may mga bata ring exposed ngayon sa harmful content at impluensya online. Sa panawagan po ng Pangulo na protektahan nga ang kabataan laban sa mga nagsasamantala sa kanilang vulnerability, ano po ang mga bagong hamon na kinakaharap ng CWC pagdating po sa online child protection? Opo, Kuya Josh, totoo yung sinabi ng Pangulo, mas lumaki ang panganib mula sa online, sa cyberspace. Of course, we know online sexual abuse, although bumababa ng konti ang cyber tipline reports for the Philippines. Pero naandyan pa rin yung cyberbullying, may mga scams, merong mga grooming na nangyayari. And of course, may fake news and harmful contents, pati yung mga violent contents na binanggit ko kanina. Nakakalungkot, it's a handicap on the part of the government in the sense na
dun sa mga bata kasi na Pilipino, 12 to 17, 95% talaga ay nasa internet. So madami tayong kailangan bantayan. But ang maganda po dito, there are many pending legislations now seeking to regulate the use of minors of social media. Kunyari, meron naman nagre-regulate naman at nagpupush ng internet safety. So whether this is pending before the Senate or the House of Representatives, katulong po tayo dyan. Gigil na gigil din ang ating mga legislative champions na ipasa ito para maging ligtas yung cyberspace na yan. And of course, everybody is calling for accountability of social media man or gaming platforms or platforms in cyberspace para hindi lang mga magulang ang in charge, hindi lang po tayong mga adults, pati na rin yung mga platforms. They have to do their part po. Yusek, sa inyong assessment, sapat na po ba ang kasalukuyang mga mekanismo para sa pagre-report at pagresponde sa mga insidente ng child abuse at bullying at violence na rin po sa mga paaralan? Saan pa po ba kinakailangan magkaroon ng malaking improvement? Opo, mayroon na tayong mga mekanismo katulad ng Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children pursuant to EO 79 series of 2024. Kami na po yung binasbasan bilang pangunahin o central reporting mechanism ng pamahalaan natin para sa lahat ng problema ng bata. But of course, there are other hotlines and helplines. We are connected with everybody. Ang DOLE meron for child labor, ang DOJ meron for trafficking. Of course, 911 of the DILG, kami po ay mag-MOU din sa kanila, and the helplines and hotlines of LGUs po. The challenge now is to connect everybody para kahit saan po tumawag ang magulang, ang bata, tayo ay merong re-responde. I was checking the call logs of the Makabata Helpline bago po yung interview natin, and ito nga, nasa July or June pa lang tayo, nasa 2,000 referrals na po kami. Usually, year-long number po namin yan. So you can just imagine, nakalahating taon pa lang, nasa 2,000 plus na po kami. But of course, we have to popularize pa rin the Makabata Helpline 1383 and other helplines and hotlines para po mas marami pang mag-report. Call the Makabata Helpline 1383, 24/7 po kami, basta bata, kami po bahala. Alright. Well, Yusek, kung pagbabatayan naman ang direksyon ng Pangulo sa SONA na mas palakasin ang proteksyon sa mga bata, ano po ang pinaka-prioridad na programa o polisiya ng CWC na nais niyo makita agad na maisakatuparan sa mga susunod na buwan? Opo, siguro ang mga low-hanging fruits natin following the lead of the President is number one, whole of government approach pa rin po tayo. Walang iwanan, nobody's working in silos. We have to prioritize cyberspace and the internet too. Yung online child protection initiatives natin, kailangan nating i-push yan. Yung mga child protection systems, whether sa national government yan or sa LGUs, kailangan nating palakasin. Mas matibay na coordination, of course, with DepEd, as our parent agency, the DSWD, ang DOH, DILG, DOJ, and civil society, hindi po pwedeng wala po sila. Ang layunin po natin ay matiyak na bawat bata talaga, ligtas saan man siya naroon, whether sa bahayan, sa paaralan, komunidad, and online po. Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa pagbibigay proteksyon sa mga bata. Opo, para po sa mga nakikinig po sa atin, ang proteksyon po ng bata ay hindi lamang trabaho ng pamahalaan. Responsibilidad po natin lahat ito, mga magulang, guro, barangay, simbahan, private sector, lahat po tayo, buong komunidad, ang bawat batang ligtas, ika nga namin sa Council for the Welfare of Children, malusog at may pagkakataong matuto ng matuto sa ibig sabihin sa paaralan at magkaroon ng matiwasay at maliwanag na kinabukasan. So hinihikayat po namin kayo lahat na maging mapagmatsyag, makinig sa mga bata at agad i-report po yung anumang uri ng pang-aabuso at panganib. Do not hesitate to call the Makabata Helpline 1383 kasi sabi nga po namin sa bagong Pilipinas po kasi bawat bata ay mahalaga kaya alagaan at protektahan po natin sila. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Maraming salamat po. Salamat po.